Hello, si Ryan Molento, 1BS Life Sci. At sa second sem, ito 7th week na. At ito yan, medyo nasa-stress na, madaming mga exam. At ayun, ang ingay ng aso ko, nasa-stress din. Nagkaroon kami ng quiz sa chemistry. Sabi ng mga kaklase ko, meron daw ganito. Lagi natin naririnig yung salitang Magis. Pero ano nga ba talagang ibig sabihin nito? Kaya nang tanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Signing up for a lot of projects and orgs, 3 different orgs, and still aim to be big. Yung alam mong hindi ka sapat, pero gagawin mo pa rin kasi mahal mo sila. Pag binibigay mo o ginagawa mo, ang masigit pa sa kinakailangan. Magis. Kung sa Ingles, more. Sa Filipino, para sa akin, higit pa. Pag sinabi mong Magis, hindi lang yun yung dami ng ginagawa, kundi kalidad ng ginagawa. Kaya sa bawat bagay na ginagawa ko sa buhay, sinisiguro ko na binubuhos ko lahat ng pwede kong gawin para maging pinaka ang bawat bagay na ginagawa. Thank you. Great answer. Kaya yun, kamusta naman yung sagot nila, diba? Parang pang Miss Universe na. Kung papansinin, makakahawig ng mga sagot nila. Nabanggit ang mga konsepto ng higit, o kaya yung mga ginagawa na marami. Pero tingnan natin kung ano ba ang talagang ibig sabihin ng Magis at saan ang galing ang salitang ito. Ang salitang Magis daw ay galing sa Latin na pang-abay na higit pa o sa mas mataas na antas. Isa itong mahalagang salita sa tinatawag na Ignatian spirituality, mga Jesuita. Mahalaga at importanteng salita at konsepto ang Magis, kaya sa tingin ko dapat ipalaganap ito sa the world, the universe rather, that paano ito gagawin? Dapat itong isalin. Sa kahit anong wika naman siguro sa mundo, nabubuo ang bagong salita mula sa salitang nandun na at binabaliktad o kaya pinagdidikit o kaya yung iklian at pinagsasama ang mga salitang nandun na. Kaya para sa akin, ang salitang Magis sa Filipino ay higawa. Madali lang ipaliwanag. Nasama ko ang salitang higit at gawa na banggit nung tinanong ko mga kakilala ko kung ano ba yung Magis. Kaya naging higawa. Higawa, pwedeng pinaikli na parirala na higit sa gawa o higit ang gawa o iba pang maiisip mo parirala tungkol sa dalawang salitang iyon. Pansinin na mas Filipino pakinggan ang salitang higawa kaysa sa Magis. Hindi naman wikang Latin yung wikang ginagamit natin. Kaya parang hindi natin lubusang mayakap ang konsepto ng Magis kung nasa wikang Latin pa rin ito. Kung mas Filipino pakinggan ang salitang higawa, mas madali nating maintindihan at mapag-usapan ang konseptong ito. Kung sabihin mo yung salitang higawa, edi madali lang maipaliwanag sa kaibigan mo nung tatanong. Sabihin mong higawa, galing nga sa higit sa gawa o higit ang gawa. Na yun nga din naman ang ibig sabihin ng Magis para sa ating mga Atenista. Like, I hear that word Magis palagi over there in Ateneo, but like, parang like, what does it even mean? That comes from Latin, one of the mottos of the Jesuit priests, and one of them is like Ad Majorem Dei Gloriam, which is like, also Latin, and then actually the meaning of Magis is, since it comes from the Latin adverb, like, it means more, but it doesn't mean just like more in English, but then actually, at ang isa pang magandang bahagi ng pagsasalin ng Magis, pinapakita na yung wika nating Filipino, kaya palang maihayag ang konsepto na dayuhan sa atin. So, ano na? Dahil lang ba dito, makita na natin ang mga hashtag higawa sa Twitter. O kaya makita yung mga sinusulat yung higawa sa taas ng mga blue book pag nag-test. O kaya naman, pati yung mga tutorial center, papalitan na rin yung pangalan nila? Syempre, hindi. Importante rin isipin na ikaw, pwede kang gumawa ng tawag mo sa isang bagay, ngunit kung walang susuporta sa'yo doon, walang kahantungan ang inisip mong salita. Push mo yan, push mo yan, Para sa akin, pwede namang mangyari ang pagsasalin na ito. Bakit hindi, di ba? Marami namang Atenista at mabuti ang layunin na ipalaganap ang salitang ito. Kaya yon. Dahil lang ba sa pagsasalan na ito, mawawala na ng tuluyan yung salitang Magis?
Hindi kailangan, pero aminin mo, may angking hiwaga ang salitang higawa.